Tunay nga talagang walang tumatagal na diskarte kung baluktot ang padali. Ako po ang inyong lingkod, tagapanood TV. Isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ngayong araw pag-uusapan natin ang ginawang pag-amin ng nanay ni Sampaguita Girl dahil sa pag-amin nito na paggamit ng uniforme ng high school para daw di umano kaawaan at lumaki ang benta. At ito po'y galing sa channel ni Showbiz Trend Update. Ilalagay ko po yung link na kanyang channel sa description para mabisita nyo po, mapanood ang kanyang video at masuportahan na rin. Kaya naman wag na nating patagalin to. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to, mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa aking channel. Estudyanteng nagtitinda ng Sampaguita nakitaan ng butas matapos mabuking ang kanyang ina nang aminin nito na sinasadya nitong magsuot ng uniform para magtinda. Security guard nakuha na ang simpatsya ng mga netizens. Panuurin at pakinggan ang buong detalye. Kung noon ay maraming sobrang nagalit sa security guard dahil sa ginawa nitong hindi makatao na pagpapaalis na inakalang menor de edad pa na estudyante na nagtitinda ng Sampaguita sa harap ng mall na nag-viral, tila nag-iba na nga ngayon ang sitwasyon dahil mas marami na nga ang kumakampi at naaawa ngayon sa guard. Ang inakala kasing menor de edad ay nasa edad 22 years old na pala at ang mas nakakagulat pa dito ang diskarting ginagawa nito sa pagtitinda para makaakit ng maraming customers. At ayon pa sa inilathalang ulat ng mga kilalang pahayagan at ibinalita sa television na ang Sampaguita vendor ay kasalukuyang kumukuha ng kursong medical technology, nabanggit pa nga na may kakambal ito na nag-aaral ng kursong nursing. Kaya naman biglang simpatsya ang mga netizens kay Manong Guard at bigla silang naawa, dahil sa edad pala ni Sampaguita Girl ay dapat ay alam na nito kung ano ang bawal at kung ano ang tama at mali dahil higit na nasa 8 gulang na siya. Kaya naman ang guard na ginawa lang ang trabaho at sumunod lang sa patakaran ng mall ay biglang natanggal sa trabaho at ang masakit pa dito ay banned na siya sa lahat ng naturang mall. Samantala, nang tanungin ng reporter ang Department of Social Welfare and Development o DSWD kung bakit high school uniform ang suot ng dalaga sa viral video kung nasa kolehiyo na pala ito. Ang sagot nito ay, dahil nga mahirap po sila, kung ano yung available na uniform ay yun po ang ginagamit po nila. Bilang tulong, nagbigay ang ahensya ng 20,000 pesos at tutulungan rin sila na mapalago ang negosyo ng pamilya sa pagtitinda ng Sampaguita. Sa ngayon ayon sa mga netizens na nakisimpatsya sa security guard, para sa kanila ang pag-amin ng ina ng Sampaguita vendor, ay maituturing daw na isang modus dahil, nagsusuot ito ng uniform na pang high school samantalang kolehiyo na pala ito. Siyempre kung nakasuot ka nga naman ng high school uniform at bag habang nagtitinda ay mapagkakamalan ka talaga na isang bata. Idagdag mo pa dito ang pagsusuot ng face mask at salamit, siyempre kapag naka-face mask ka ay hindi mahahalata na nasa 22 years old ka na. Kaya naman para sa mga netizens ay tama lang ang ginawa ng guard na pagpapaalis sa Sampaguita vendor. Dahil trabaho niya ito bilang isang guard at matanda na rin ang estudyante para hindi malaman ang bawal at pwede, narito naman ang kanilang komento. Nagsuot ng high school complete uniform pero hindi naman high school student, you're like a con artist and ang motive mo ay to deceive people para akalaing bata ka para makakuha ng simpatsya para bumili sa paninda mo, yun lang ang main point dito. May mali yung guard pero sobrang unfair na mawalan siya ng marangal na trabaho dahil sa panluloko mo. Instant sikat dumagsa pa ang tulong samantala yung gwardya na wala ng trabaho dahil pasaway ka girl. Kuhang-kuha mo ang simpatsya ng mga tao na madaling maawa at maniwala ngayon dagdagan mo pa ng kwento para lalong mapasama ang guard. Sa akin po mga tagapanood hindi ko po nakikitang modus yung pagsuot ng uniforme ng high school. Hindi po ba mga tagapanood? Kasi maraming gumagawa ng ganyan na nagtitinda. Yung iba nga dyan, hindi estudyante, nagsusuot ng uniforme ng estudyante para makaakit ng tao. Sa kanya, diskarte niya po yun. Kung ano, meron nga iba dyan, di ba? Naglalako lang ng kung ano-ano pero nakakorbata. Nakadesente ang suot. Kumbaga, strategy po yun ng yung paano ka pumorma sa labas. Di ba? Para maakit sa'yo yung customer mo at bumili ng mga paninda mo. Di ba? Hindi naman nangangahulugan dahil ito yung sinuot ko. Con artist na ako. Wala naman siyang dinadayang tao. Tama lang naman yung ginagawa niya. Diba, nagtitinda lang po siya mga tagapanood. Hindi ko po pinagtatanggol
si Sampaguita Girl. Ang sinasabi ko lang po dito, yung style na ginagawa niya sa pagtitinda, yun yung po yung pinaka nakita niya magandang diskarte para makabenta po siya ng mabilisan. Marami pong gumagawa niyan, mga tagapanood. Yung iba sa mall, nakikita niyo naman, di ba? Kagalang-galang yung suot. Libreng ganto, libreng ganyan. Dinadala doon yung pala, papakuhain ka lang ng credit card. Di ba? May libreng masahe, yung pala uutuin ka para makabili ng mga ganito. Marami pong ginagawang ganyan mga tagapanood. Yun ang mga tunay ng mga sinasabing con artist dahil panlilin lang yung ginagawa nila. Kunwari, libre yung inaalok na produkto pero pag pumunta ka doon sa shop nila, marami ka palang babayaran. Yun ang malinaw na panloloko. Pero sa kanya mga tagapanood, damit lang yung sinusuot niya. Dahil advantage niya yun sa height niyang maliit, magbumukha talaga siyang bata. At totoo naman talagang estudyante, hindi naman siya nagsinungaling. Hindi po ba mga tagapanood? Na estudyante siya, totoong estudyante siya. 'Di ba? Kasalanan ba niya na tawagin siyang bata dahil dun sa height niya? Hindi po ba? Pero gaya nga po ng sinabi ko mga tagapanood, parehas po talaga mali. Mali din yung ginawa ng gwardiya na sipain at kunin yung paninda, 'di ba? At sirain. Sa halip na paalisin niya na lang po 'yun. At mali din po yung ginawa naman ng management na SM na tanggalin yung gwardiya at iban sa lahat ng mga malls nila na hindi na pwedeng mag-guard. Sobrang laki pong kaparusahan nun mga tagapanood. Sana bawiin nila yung hatol nila doon sa guard at payagan pa rin makapagtrabaho ulit kahit malipat na lang ng ibang destino. Kasi kawawa po na wala ng trabaho, na wala ng pagkakitaan na pangsuporta sa pamilya niya. Di tulad ni Sampaguita Girl na binigyan pa po ng social welfare ng 20,000 para lang mapalago yung negosyo nilang pagsasampagita. Samantalang yung sa guard naman naalis sa trabaho at naban pa po mga tagapanood. Sana naging patas po sila sa parehas na panig dahil wala naman may gusto doon sa pangyayari. Hindi gusto ng guard na masaktan at masira yung paninda dahil sa sobrang katigasan nga ng ulo ng Sampaguita vendor na alam niya namang bawal yun, doon pa rin nagtinda pero hindi niya rin naman kasalanan na gawin yung ganong diskarte dahil nga po sa hirap ng buhay nila at gusto niya lang talagang makabenta para naman magkaroon siya ng pang-araw-araw na budget sa school. Sadyang nakuhaan sila ng video na hindi nila inaakala at yun, nagkaroon ng ganyang pangyayari na hindi nila gustong mangyari. Yun nga lang, mas pumabor sa Sampaguita Girl yung sitwasyon kaysa naman dun sa gwardiya. Sana bawiin ng SM yung hatol dun sa guard at pabalikin sa trabaho. So yun lang po mga tagapanood, no? Nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to. Kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, wag nyo po sana kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.